isang pwede at ang kanyang paa ay isang sepultura. Dito na umikot ang mundo ni Buddy. Kailangan isang tuloy na kapakong at kanyang mga buto ilalagay sa sako. Ako pwede kapapasok sa doon. Binuksan na nitso, diyan po kami natutulog magbasa. Dahil ito sa aming pangalan, patay, RIP, pangalan, diyan kami natutulog mathematics. Kasi before, dahil binibilang mo kung ilang taon na siya. Datanong kami, nag-aalaga, kultura, tanim. Umaasa lang ang pamilya ni Buddy sa hanap buhay ng kanilang ama. Kaya nagdadasal kami sana maraming patay. Dahil kung may patay, may ibigay ko pagkain si tatay. Parang kung nagbuhos mo ng kamalasan, parang nasa doon ang pamilya namin. Parang walang oportunidad na umunlad ang aming pamilya. Na ipapakita mo na kami dito sa mga tao sa paligid ko. Pero deep inside, ang pinagdadaanan. Upang matakasan ang mga problema, binuhos niya ang kanyang oras sa bisyo at barkada. Dahil dito, nasasakot sila sa ulo at pakikipagpasa ng ulo. Pag may mga away sa fraternity, nakikitakbo, nakikibato. Pero kadalasan hindi talaga makikituto. Masaya naman kung kapag may mga gulo, nakikisali. Nagpatuloy si Buddy sa pag-aaral sa kolehiyo sa kursong Marine Engineering. Siya ang tanging inaasahan ng kanyang pamilya na makakapag-ahon sa kanila sa kahirapan. Hanggang isang araw, nakilala niya ang grupong Kristiyano sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang pagko-coordinate, ay nakadala rin siya sa mga Bible study. Doon niya nakilala at naunawaan ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Mahalaga sa ating reliyon, hindi ko pa alam na meron pa palang tinatawag na relasyon. Ang relasyon na mas mahalaga higit sa lahat. Yung salita ng Diyos ay buhay na talagang tumingin sa aking puso. Gaya ng ginawa ng mga disipulo ni Jesus, ninais din niya na sumunod sa tawag na ipangaral ang mabuting balita ng Diyos at maging bahagi ng Kristiyanong gawain. Kaya nung napaalam ko sa tatay ko sa loob ng simenteryo, kasi naisip ko, baka magalit siya pag-usap kong Panginoon sa tatay ko. Sabi na, huwag mo kaming kalimutan, suportahan ka. Bukod sa pagpapastor, naging radio broadcaster si Buddy sa isang Christian radio station. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos ay patuloy na naipalagana sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Hindi naglaon ay nakarating na rin siya sa Mindanao. Subalit isang pagsubok ang kanyang tinaharap pagtungo niya ng Zamboanga sa Mindanao. Nililiba ko ng kwarto namin sa pag-aakala kami sa mga tao. Hanggang meron kong isang tao na lumapit. Sabi niya, pasalamat ka po. Kung hindi kita kilala, patay ka na. Hindi ko nga po kayo kilala. Pinipilit niya. 2 weeks ago, tumapunta ako sa bahay nila. Binigyan ko siyang lipo. Pero 2 days pa lang ako. And I know it's God's miracle. I know it's God's miracle. At yun ang unang kwento ko sa Muslim. Ang tagpong iyon ang naghandaan upang mas lalong lumago ang kanyang damdamin na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga Muslim. Sa kabila ng hirap o panganib sa lugar, nag-aral sa Bible School si Buddy at naging malaking inspirasyon niya ang isang kaibigan na ACM trained missionary upang magtungo din sa ibang bansa upang mangaral ng salita ng Diyos. Sa lahat ng mga gagawin po namin ay alam sa March 16:15, going into all the world and preach the gospel to every creature. Sadyang hindi madali ang maging misyonero. Ang bansang Thailand ang unang bansa na napuntahan ni Buddy bilang cross-cultural missionary. Tinawa ko umaga para makapipig, kakain ka ng hotdog sa beach. Pag-inuya namin, matagal. No? Tututusin yung mga hotdog sandwich. Pwede mo kain na ano lang eh. Less than 1 minute eh. Pero pinipilit kong kanin matagal. Tapos maraming tubig. Kasi kailangan mas marami kang pera matitira para maibigay mo sa mga mas nangangailangan sa iyo. To the overlooked and ignored.
Yung sabi ng Matthew 25, diba? Yung mga hungry, mga thirsty, mga nauuwa ng luto, yung mga, sorry Ang lahat ng kanyang karanasan ang naging daan sa pagiging missionary trainer ni Buddy. Bukod dito, nagtatrabaho din siya bilang guro sa high school ng Asian and World History. sa mayroong biyaya ng Panginoon Diyos ay bigyan kami ng pagkakataon na ibahagi sa gawain ng Great Commission sa mga bansa katulad ng Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Dubai, United Arab Emirates, Bangladesh, and sa dati po na Nepal. Binigyan din po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mapangasiwaan sa gawain sa bundok po ng Lima, ito po ang ating salumpay, kung saan sinasanay po ang ating mga kamanggagawang misyonero na nananalangin na makapaglingkod sa Panginoon Diyos sa lahat ng cross-cultural mission. At sinasanay po sila sa iba't ibang mga skills. Ang isang magawa ng misyonero ay dapat wala ng natitirang ano pa man tungkol sa kanya sa buhay. Pero dapat ang nakarapit sa puso natin ng Panginoon Jesus. Amen. Palapakan mo natin ang Diyos. Amen. Sige ho, tayo ho ay magpapatuloy sa gawain. Tayo po natin tumayo, bilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Buksan mo natin yung ating mga banal na kasulatan sa Efeso. Ang kabanata po ay 2, ang mga talata po ay 4 hanggang 10. Ephesians chapter 2, verses 4 to 10. Amen. Ganyan na po ba kayo? Ito po ang salita ng Diyos. Sabi dyan, subalit, napakasagana ng hapag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay ng kasama ng Kristo nung tayo mapatay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanya kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya wala may pagbabalaki ang sinuman. At sa ulit talata, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Tayo lahat ang manalangin. Panginoon, maraming kong salamat sa iyong salita, ngayong umaga na aming pagbubulay-bulayan o Diyos. Inihiling namin, Panginoon, muli na buksan niyo yung aming mga isipan, higit sa lahat, buksan niyo yung aming mga puso upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa bawat isa sa aming Panginoon. Hindi po aksidente yung aming pagpalito o Diyos. At alam namin, meron po kayong mensahe sa bawat isa sa amin na aming tatanggapin ngayong araw. Hayaan po, Panginoon, na sa buong pag-aaral na ito, Panginoon, kami po ay magkaroon ng kapanatagan, ng kagalakan at ng kapayapaan na makinig, Panginoon, ng iyong salita. Pagpalain ng bawat isa, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kami natin makakautunan. Ngayong araw po, pag-uusapan natin yung totoong pagbabago na buhay. A truly life-changing. Ang bagong buhay na nakay Kristo. Alam niyo, nung baguhin tayo ni Kristo, nung tanggapin natin si Panginoon Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi po ito small time na pagbabago. Hindi partial na pagbabago. Ito po yung kompleto pagbabago ng Diyos sa buhay natin. From the new beginning. Magmula sa, kumbaga parang basal. Alam niyo, naalala niyo yung nangyari sa Myanmar, Thailand. Ito lang yun. Lumindol. May nakita ba kayo sa YouTube yung parang laki-laki ng building? No?
bumagsak. Hindi pa tama yung treatment ng pagiging matatag ng building. Inabot siya ng 7.7 na lakas ng Lindon. Yun ho, ano nangyari? Nag-collapse. Yung ibang mga bahay, nagkaroon na crack. Alam nyo, katulad doon ng bahay na luma, ito meron tayong bahay na luma dyan. Pag ang buhay natin, wala kay Kristo, para tayong bahay na luma, puro crack. Di ba? Lahat luma, pati bintana, basag. Kasi yung buhay natin ng araw, lagi nasa lindol eh. Laging iyayanig ng kaaway. Kaya anong itsura natin? Basag lahat. Tayo ba titira doon sa bahay na alam natin babagsak? Hindi, di ba? Patulad ng nangyari doon sa Thailand, sa Myanmar, bumagsak yung maraming building. Yung ibang mga building, nakatayo nga, pero mga crack sa palagay nyo, titira pa kayo. Halimbawa, ang bahay nyo ay nandun sa 30th floor. Abi, puro crack. Hirap ganahan, di ba? Ano mga mangyayari? Nakakatakot. Ano mangyayari sa atin? Hindi tayo titira doon. Minsan, nung ako pinagtatrabaho sa Manila, opisina ko nasa 29th floor dito sa Pioneer, sa Globe Telecom. Alam mo, doon ng 3.5 na, ang lakas ko yan dito sa 29th floor. Ganun pala pag nasa mataas ka, mas malakas yung impact nung yan. Sabi ko nga, kung ito'y babagsak, sabi ko, merong kumot dito, ang gagawin ko, tawa ng tawa ng mga anak. Ang gagawin ko, pupunta ako sa bitana, sasabay ako sa pagluho at mag-i-slide ako doon. Para makain ko na. Eh kasi kung sa loob ka bababa, eh matatabunan ka. Kaya sabi ko, iitayin ko na bumagsak yung building kung babagsak to. At kapag habang gumuguho, dadalik ko yung kumot, kung ako yung gagawin ko sa akin para mag-slide ako. Alam niyo, yung buhay ng tao, parang yun nga, isang building na maraming mga crack, maraming magulo. Yan ang buhay natin yun eh. Pero yung life-changing na sinasabi dito, kung babasahin natin, yung unang verse dun sa ating chapter na binasa, basahin natin. Verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakatakila ng pag-ibig sa atin. Sa 5, tayo'y binuhay ng kasama ni Kristo nung tayo mapatay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Meron na po tayong 4 na puntos na pag-aaralan. At ang title po ng ating pag-aaralan, New Life in Christ. Ang unang punto, from death to life. Dati ho, tayo mga patay. Hindi mga tabi. Pahawag mga zombie. Dati tayo mga patay. Kapag tinignan natin yung sarili natin spiritually, patay tayo dati. Kaya nga sabi ni Pablo, doon sa talata, kapag pinag-aralan natin yung Efeso, magmula doon sa Ephesians verse 1, o sa chapter 2, ina-explain niya ni Pablo na yung dating estado ng buhay natin, patay. Patay saan? Sa kasalanan. Nabubuhay nga tayo, lumalakad na tayo, pero yung ating espiritu, patay. Kaya tawag natin yung kahapon, ang tawag natin, zombie. Lumalakad na patay. Ganyan tayo ng araw. Hindi lang natin nalalaman. Pero hindi pa natin tinatanggap si Kristo, patay ang ating mga espiritu. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:1, basahin natin. Sa Efeso 2:1, anong sabi niya? Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Magpanan, ang estado natin, noong una, nung hindi pa natin tinanggap ang Panginoong Jesus, mga patay tayo sa Diyos. Ang sabi sa Juan 5:24, basahin natin. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita
at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ano daw yung tatandaan natin? Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ano sabi doon? Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ang dati nating estado patay, nung nakinig tayo ng salita ng Diyos at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tayo pagligtas natin, itinawid tayo mula sa kamatayan, inilipat tayo doon sa buhay na walang hanggan. Ito ang realidad sa ating buhay. Talagang tayo separated sa Diyos. Nakahiwalay tayo sa Diyos. Bakit ito? Kasi dahil sa rebellion heart ng tao, nagmula yan sa ating mga ninuno nila Eva at Adan. At minana ng mga sumusunod na lahi kasama tayo doon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, naandyan yung kanyang biyaya at naandyan yung kanyang habag sa atin. Pangalawang puntos, raise to new life. Kapag pinag-aralan natin yung Ephesians chapter 2, verse 6, tingnan nyo, ano sabi ni Pablo? Chapter 2, verse 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Mahalaga po si Jesus sa ating buhay. Alam niyo pang buhay natin at parang alam niyo yung nakakita na pa kayo ng hot air balloon. Yung pwedeng sumakay yung tao. Malaking logo yan. Nakikita niyo may tali yan. Noong tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nakatali tayo. Parang yan yung hot air balloon. Alam niyo ba yan? Walang saysaya kung nakabili na nakatali. Ano kailangan? Lagutin mo yung tali para lumipad yan at makita mo yung magandang kalikasan. Ang buhay natin noon, naka-steady lang. Hindi tayo makalpas. Bakit? Nakagapos tayo sa kasalanan. Yun mo ang totoong buhay natin. Nakakulong tayo sa kasalanan. Kaya kung gawin natin na sikap sa buhay, walang nangyayari. Kasi bakit to? Nakagapos tayo sa kasalanan. At noong tinanggap natin ang Panginoon Jesus sa ating buhay, nilagot na ng Diyos yung tali. Nilagot ng Diyos kung ano yung nakagapos sa atin. Kaya ang sabi diyan na being raised up. Kaya ang sabi ko sa Ephesians 2:6, kapag nakipagkaisa tayo kay Kristo, tayo muling binuhay kasama niya upang mamumong kasama niya saan? Sa kalangitan. Sino dito ang gusto mapunta sa langit? Nasa kamay. Alam mo, ang pinakamahalaga, kaya natin gusto mapunta sa langit, hindi dahil nakita yung kung anong kayamanan sa langit, kundi makasama ang Panginoon Jesus. Yan ang dami kong inuulit. Hindi tayo nagagalak mapunta ng langit dahil sa kaharian. Hindi ho. Nagagalak tayo mapunta sa langit dahil gusto natin makasama si Jesus. Minsan nag-imagine ako kasi kung halimbawa nasa langit ka na, hindi wala rin isa-isa kung sa 10 araw palagi lang yun ang nakikita mo. Yung latay ng ito. Yung mga brilyante. Hindi mo naman mabeleta doon. Hindi ba nalaman din? Salat din. Di ba? Malungkot din. Pero bakit nagiging masaya? Kasi nandun si Kristo. Kapag si Kristo kasama mo, hindi ko rin kasama si Kristo. Masaya. Naniniwala ba kayo? Masaya. Tingnan niyo nung panahon nung siya nandito sa lupa. Ilan na sumusunod sa Kanya. Kada lakad niya, maraming sumusunod sa Kanya. Bakit? Masarap at masaya kasama si Kristo. Amen? At yan ang aming kailangan na pangarap sa buhay. Ang makasama si Jesus sa ating buhay. Anong sabi niyo sa Colossians 3:1? Yang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo
ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinalooban ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung binago tayo muli ng Diyos at tinanggap natin ang totohanan si Kristo, ang laging nasa isip natin, sino? Si Jesus. Huwag ho tayong lalayo at huwag tayong padadaya sa kaaway. Alam nyo, ayaw ng kaaway na nakapokus tayo kay Kristo. Bakit? Dahil ayaw ng kaaway na mapunta tayo sa langit at makasama sa Kristo. Kaya tandaan nyo, kapag medyo luminis ka na, ang ating paglalakad bilang mga Kristiyano, mag-focus tayo kay Kristo. Pangatlo, the gift of God. So, tinikilat-kilat natin yung mga talata. Doon sa Efeso, chapter 2, verse 8 to 9, nagbigay ng pagpapahalaga si Pablo kung paano yung kaligtasan natin dahil sa kahabaan ng Diyos. Alam niyo, sino dito yung nakaranas ng bigyan ng regalo? Sino? Sino hindi pa? Ibigyan natin. Lahat po tayo, di ba? Kahit yung mga bata ng liit, nakaranas sila ng bigyan ng regalo. O yan, o. Kapag pinresent sa inyo ang regalo, okay. Halimbawa, sige, binigyan siya ng regalo, hindi dali. Okay. Ano ang pinakamasaya ko sa nagbigay kapag nagbigay siya ng regalo? Ha? Kapag tinanggap. O diba? Kapag tinanggap niya, yung regalo binibigay sa kanya, yung kanyang asawa, yun ang pinakamasaya doon sa nagbigay. Pero ano ang pinakamalungkot sa nagbigay kapag nagregalo ka? Yung hindi tinanggap. O diba? Ano ba nagregalo ka kay Jerry? Niriregaluhan mo ng cellphone, ng iPhone. Pagkatapos itinapon. O hindi ba napakasakit mo sa nagbigay? Binigyan mo ng cellphone, tapos yung binigyan mo, tinapon, i-reject. Alam nyo, ganyan-ganyan mo, yung regalo sa ating ng Diyos. Napakahalaga. Sino ang regalo ng Diyos sa atin? Si Kristo. Ang problema sa tao, patuloy niyang i-reject. Sa palagay mo, natutuwa ang Diyos kapag nireject ng tao yung kanyang regalo sa tao mismo? Hindi. Katulad din sa atin, si Kristo ang pinakamahalagang regalo na binigay sa atin ng Diyos. Ano ang kailangan natin gawin? Tanggapin si Kristo na regalo ng Diyos. Alam mo, ano ang mga advantages na mangyayari sa atin kapag tinanggap natin si Kristo? Ang pinag-aaralan natin ngayon, transformation completely ng buhay natin. Bakit na tayo niregaluhan ng Diyos? At ang niregalo niya yung anak niya, bakit po? Nais ng Diyos, ikaw at ako, magkaroon ng tunay na pagbabago. A complete transformation. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Eh, ang mga politiko ngayon, kapag naghahalala, doon na masikap yung magbigay ng mga kumang di ba? Oh, sabi nga ni Vico Soto, boto nyo. Ano, taga-Pasig yun. Pag naging pag sa Pakulo, ang sabi niya, ang mga politiko, ang daming binibigay na pera at kapag pinunggit mo, milyon-milyon. Ang tanong, kung sila mananalo, ano mangyayari? Sabi, siyempre, tama. Very good. Babawiin nila yung kanilang ibinigay. Kaya magtaka kayo kapag ang isang politiko ay nagbibigay. Bakit ho? Kasi sigurado, babawiin. Babawiin at babawiin. Nakikita niyo yung mga proyekto ng gobyerno? Nakita niyo yung daanan ng highway? Nakikita ko yung mga island town icons. Yung mga ilaw na maliit. Ang ganda tingnan, di ho ba? Ang ganda tingnan, kapag dadaan kayo, maliwanag. Alam niyo ang halaga ng bawat isa na yun? Ang bawat isa doon nagkakahalaga ng 11,900. Ayon yan kay Mayor Magalong. Dahil meron siyang record ng lahat ng mga purchases. 11,900. Pero nung kanyang pinag-aralan at kanilang chinek yung presyo, alam mo magkano lang?
1,800. Kasama na pati pag-install. Hindi ka nakating tubo. Biruin nyo, 11,900, ibig sabihin, 10,000 ang tubo. Noong proyekto, sa isa lang na maliit na ilaw. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Gaano kadaming ilaw ang in-install? Milyon na ilaw ang in-install sa buong Pilipinas. O ilang milyon yun na 10,000 tubo. O nakita nila kung gaano matindi ang korupsyon? O, sino kayo nangahabol? Yan lang sa kita, di ba? O, JP, ano pinagkaiba ng magnanakaw sa politiko? Alam mo? Hindi. Ang magnanakaw, pag nagnakaw, pagkatapos magnakaw, tatakbo, di ba? Pero politiko, tatakbo muna bago magnakaw. Okay ba? Bago tayo pinapunta? Ang regalo ng Diyos, kapag tayo nilagaluhan, ano ang kapalit? Pagbabago ng buhay. Amen? Ang motibo ng Diyos sa bawat isa natin, sa atin, napakaganda. Kaya hindi ko aksidente kung bakit narito kayo ngayon. Amen? Dahil bakit narito kayo ngayon? Dahil tinanggap mo yung regalo na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Pero paano natin yung ating mga sarili sa Panginoon? Kasi alam natin yung pinakamahalaga na gagawin ng tao sa kanyang buhay, kundi ang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangmuli, created for good works. Ito na. Kung minsan, pag tinanong tayo, sino tumanggap kay Kristo? Tinataas natin natin mga kamay. Ako, tinanggap ko Panginoon. Sino ang nananampalataya kay Kristo na mabagong buhay? Kita sa kamay. Tayo lahat. Pero ang tanong, ito, sa pag-apat na puntos, we are created for good works. At palagi ko itong sinasabi, salvation does not require good works. But salvation produces good works. Hindi nangangailangan ng mabuting gawa para ikaw ay maligtas. Pero kapag ikaw ay naligtas, kailangan mo gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti, produkto ng kaligtasan. Amen? Kasi kung mabuti ang gagawin mo para maligtas ka, ako maliligtas. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi mo ba? Sa isang araw, hindi nakagawa ng kasalanan. Pagpalitin natin ng konti para medyo maligtas tayo ng konti. Sa 6 na oras, sinong hindi nakagawa ng kasalanan sa 6 na oras? Taas na pa ba? Wala pa rin. Sa isang oras, sinong hindi nakagawa ng kasalanan? Sa isang oras na ka? Wala pa rin. Okay na naman. Pwede, pag natutulog, ano? Pag natutulog, sino dito natutulog na gumawa pa ng kasalanan? Malupit yun, ano? Alam niyo mo, walang perfectong tao. At kahit kung anong gawin natin, hindi natin maiiligtas yung sarili natin. Amen? Hindi yung sa mabubuting gawa, kaya tayo naligtas. Pero, ang sabi nito, God created us for good works. Alam niyo yung sculpture, yung nalilok ang tao, nalilok yung mga, halimbawa, bato yan, o kaya kahoy yan, pagtatapya siya ng kapirasong kahoy, pagkatapos gagamit ng mga pakit, tapos uhuhugin niya. Yung pangit na kahoy, mahuhugin niya ng isang iris na napakaganda. Di ba? Ito yung example. Yung example ako dyan eh. Tutulog yata ang ating sculpture. Yun lang, no? Yun lang example natin. Yung dating iisipin mong walang saysay na parte ng kahoy, kaya bato, na walang kahubog-hubog, pag yan ibinigay mo doon sa naging sculpture,
alam niyo, maiuhubog niya ng magandang image yan. Ang buhay natin, kapag ibinigay sa Panginoon, uhubugin yan sa tama, sa maayos. Kaya nga sabi, we are created for good works. Ilikha tayo para sa mabuting gawa. Yan yung sabi doon sa huling talata natin eh. Basahin muna natin yung Tito, Titus chapter 2 verse 14. Anong sabi dyan? Na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, yan ay para sa tunay na ginagawa ng Diyos. Amen? Kapag tayo ginagawa ng Diyos, kailangan mayroong nakikita sa ating pagbabago. Amen? Eh kung halimbawa, tinanggap natin ang Panginoon, pero ganun pa rin tayo, hindi natin totoong tinanggap ang regalo ng Diyos. Kasi kapag tinanggap natin ang totoong regalo ng Diyos, kailangan makikita sa buhay natin. Tingnan natin na mga kapatid. Sabihin natin, patawarin mo ako. Alam mo, iba talaga kapag tinanggap mo ang Panginoon ng totohanan eh. Yung dating direction mo pakaliwa, ngayon, direction na. Yung dating direction mo na kung saan-saan, ngayon nilinaw na, dati madilim, ngayon na maliwanag na. Alam nyo, isa sa pinakamahalagang mapapansin natin at makikita natin pagbabago sa buhay natin, ang salitang self-control. Self-control. Tandaan niyo yung salita niya. Self-control. Nakita niyo yung sikat na sikat ngayon sa YouTube. Yung nakamotor, hinabol yung naka-fortuner. Nag-away, di ba? Nagkainitan. Pinagtulungan nila yung driver ng fortuner. So, nung nagdilig yung palingin ng driver ng fortuner, ano ginawa? Bumono po na ng baril. Okay? Pagkatapos, meron nalalaban sa kanya, ano ginawa? Pinababaril. Ilang minuto lang nagtagal yun. Siguro, matagal na yung 10 minuto, baka 5 minutes. Patay na ho yung rider. Sino mga nagmamaneho? Taas ang kamay. Lahat tayo, nagmamaneho. Sa nagmamaneho na alam mo, ito payo sa mga nagmamaneho, ano? Ang pagmamaneho mo, mabilis lang. Ano ho? Pero ito ang delikado. Pag wala tayong self-control, sa maliit na sandali, 1 minuto hanggang 5 minuto, pag wala tayong self-control, pag nakipag-away ka, tinatawag mo ng road rage, 3 lang ang pupuntahan mo. 3 lang. Una, ospital. Pangalawa, kulungan. At ang pinakamatindi sa lahat, Funeraria. 3 lang. Tandaan niyo yung mga nagmamaneho. Sino nagmamaneho ulit? Kapag wala tayong self-control, 3 lang ang patutunguhan niyo. Wala kang pagpipilian yan. Diyan lang sa 3. Morgue, kulungan, at hospital. May maganda ba doon? Wala. Ilang minuto lang tinagal? 5 minuto. Eh kung magpawaya ka, halimbawa, nagmamaneho ka, mayroong mayabang na bigla ang kinat. Ano gagawin mo? Hindi ako papayag lang kung hindi bigla. Eh, siya lang marunong yan. Di ba ganun tayo? Halimbawa, tumatakbo ka ng JP, 60 sa motor. Tapos mayroong nag-overtake sa'yo. Tapos nakita ko, medyo luma pa sa'yo yung motor. Mayroon pa ko, luma yung motor. Bago yung motor pa ito. Mga ilang minuto, nakasemplang ka na. Yan yung NBDA. Wala magagawa kapag tayo ay walang
self-control. Walang magagawang mabuti. Amen? Kapag binago tayo ni Kristo, unang-unang binabago ng Diyos yung ating ugali. Nagkakaroon tayo ng self-control. Dati kasi ang tayo, out of control. Hindi tayo makontrol. At saka habang pinipigilan tayo, lalo na tayo ni hindi. Habang pinipigilan, lalo pa tayo pinipigilan. So, tinuturuan tayo ng Diyos. Isang bagay ito, kita nyo, yung bata wala na self-control. Alam nyo, tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng bagong buhay. Isa dito, yung self-control. Tingnan yung ba ang sabi niya sa Roma 12:2. Basahin natin. Ano sabi niya? Huwag kayong makikayo sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan niyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban o kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano ang payo sa atin? Huwag tayong ayon. Hindi, kalakaran na yan. Susunod namin. Pare-pareho lang naman kami. Pare-pareho lang naman kami ng umupit. Mag-umupit na rin ako. May estudyante. Lahat naman sila na mamopyan. Mamopyan na rin ako. Ano ang sabi niya? Ano ang payo niya sa Roma? Pablo? Huwag kayong ayon. Kapag alam mo hindi kalooban ng Diyos, kayo ang sasalungat. Amen? Kalimitan ng tao, kung sino nakararami, doon tayo sumusunod. Hindi mo ba? Kasi bakit hindi ako, baka mami sabihin nila, KJ. Yung mga panyero ko. Niyayaya ko uminom. Kunti lang, isang shot lang. Kalimitan ganun tayo Umaayon tayo kasi nahihiya tayo doon sa nakararami. Pero ang sabi ni Pablo, binibigyan niya, huwag tayong ayon. At parte yun ang pagbabago sa buhay natin. Kapag tayo nakikiayon sa takbo ng mundo, check ourselves. Bakit? Nakakalimutan natin na nung tinanggap natin si Kristo, binigyan tayo ng kapangyarihan upang maging matatag, iwasan yung mga bagay na dapat iwasan. Amen? Huwag tayong makakalimutin yan yung ginagawa ni Pablo. Pinaalalahanan niya ang mga Kristiyano. Pinaalalahanan niya yung mga mananampalataya na tayo ay binago na ng Diyos. Okay? Binago ng Diyos. At anong gagawin natin? Gagawin natin yung kalooban nung ang kalooban nung nagbago sa atin. Amen? Yung mga kasama namin dito sa Rami, iba-iba ho ang mga wika ninyo. Yung Bisaya, yung Kapokhakan, yung Ilocano. Kaya medyo nagbabago din yung ating Amen. Kapag binago tayo ng Diyos, inside out, mula sa ating puso, at ito, nagiging saksi, yung nasa paligid natin, na nagbago na ang ating buhay. Okay? Tapos may tubig. Kasunod din, may tinapay na. So, tama-tama, may tinapay tayo. Amen. So, sa ating buhay, bilang mga Kristiyano, hindi yung sapat na sabihin lang natin, tayo ay Kristiyano, tayo ay tumanggap sa Panginoon. Kailangan mo nakikita sa ating buhay. Amen? Sabihin sa katabi mo, kailangan nakikita sa ating buhay. Amen? Kailangan nakikita sa ating. So sa ating pinag-aralan ngayon, as we go through our daily lives, habang tayo po ay nabubuhay pang-araw-araw, yan po natin magagamit yung ating pagbabago. Amen? Sa ating ipapakita yung pagbabago mo, pag nasa langit na, baka hindi mo may pakita doon, baka sa ibang kapunta. Dito natin ipakikita ang pagbabago natin. Kasi alam mo, witness tayo
yung tinanggap natin, kailangan natin maibahagi sa kapwa natin. Kung walang pagbabago nakikita sa atin, eh sabihin ng mga nakakakilala sa atin, eh bakit pa ako magiging born again? O bakit pa ako sasama dyan? Eh pareho lang naman. Pareho lang naman tayo eh. Kung nagnanakaw ako, nagnanakaw ko rin pala. Bakit pa ako pupunta dyan? Mag-aaksaya lang ako ng panahon. Eh ayaw ng Diyos ko ganun. Tayo, ginalo ng Panginoon upang ibahagi yung pagbabago na dinili sa atin ng Kristo. Para maging witness tayo. Saksi. Amen? At yung mga sumasaksi sa atin, ano mangyayari? Kailangan makita nila. Yung nagligtas sa atin, at nagbago sa atin, buhay. Amen? At nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, kailangan may pagbabago na buhay. Kaya araw-araw, i-check po natin. Hindi naman natin mape-perfect. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Sa isang oras, pwede tayo magkasala. Pero anong kaibahan kapag tayo nagkasala ngayon? Dati noon, kapag nagkasala ka, okay lang, di ba? Walang very, pero ngayon, pag nagkaroon ka ng pagkukulang, anong ginagawa natin? Nakukumpil tayo kasi meron ng Holy Spirit eh. At anong gagawin natin susunod? Nananalangin tayo, humingi tayo ng tawag sa Panginoon. Amen? Kaya mahalaga sa pagbabago ng buhay natin ang salita ng Diyos at ang panalangin. Ang salita ng Diyos, yan ang nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Hindi mo na kailangan na pumunta sa mga bundok, hintayin mo yung actual na boses ng Diyos. Adrian! Umaga! Hindi ho actual na boses ng Diyos. Kailangan natin itayin. Bakit nandiyan yung Biblia? Ang Biblia, buksan natin na andyan lahat ng salita ng Diyos, kompleto 100%. Nakikipag-usap ang Diyos kapag binabasa natin ang kanyang salita. Amen? Amen. Ngayon, kung tayo naman na makikipag-usap sa Diyos, ano gagawin natin? Manalangin tayo ngayon na nakikipag-communicate sa Diyos. Amen? Kaya mahalaga ho ang panalangin. Inuwento ko nga minsan to sa ating mga kapatid. Ang kilala ko isang kamamaral, si Polo Wicho. Sikat ho ito sa Korea at napakarami hong mga miyembro nito. Talaga hong respetadong mga maral. Minsan nag-away sila ng kanyang misis. Ang sabi ng misis niya ay ganito. Ito si Polo Wicho, walang ginawa ito araw-araw, kundi manalangin. Nung time ng Sunday na yun, hindi siya nakapanalangin. Ang after ng gawain, nag-away sila mag-asawa. Ang sabi ng asawa niya, aalis na ako sa bahay nito. Dali-dali na yung ginawa ng asawa ko. Bakit? Kinuha yung mga mali. Nag-iim pa ako. Sabi ni Pastor Lomicho, ano ka? Aalis na ako dito. Lagi tayo nag-aaway. Saan ka naman pupunta? Doon ako pupunta sa church. Doon sa pulpito. Bakit? Kapag naandong ka, napakabait mo. Pag nandito ka sa bahay, sabi niya, pag nandito ka sa pulpito, mukha kang anghel. Pag nandito ka sa bahay, mukha kang diablo. Kaya alis lang sa bahay na to. Pupunta na lang ako sa pulpito. Alam niyo, anong ginawa ni Polo Wicho? Nakalimutan niya na hindi siya nakapanalangin yung araw na yun. Ang sabi ni Polo Wicho, alam niyo, pinakamahalaga sa isang Kristiyano, sa isang araw, maglaan kayo kahit isang oras na panalangin sa Panginoon. Manalangin kayo kahit isang oras lang. Dahil kapag nananalangin kayo, kayo ang nakikipag-usap sa Diyos. Kapag nakipag-usap kayo sa Diyos, alam niyo ano mangyayari? Iniiwas kayo sa mga masasamang elemento at saka masamang gawain. Tingnan niyo. Kapag may nagagalit sa iyo, at pinagsasalita ka ng masama, ano gagawin mo? Siyempre, natural na tao, gagawin ka, di ba? Hindi ka papayag, kailangan ikaw mag-end ng usapan. Ikaw papayag. May nangyari ka, wala. Pero ano pinakasikreto paano maiwasan ng ipag-away? Pag may nakipag-away sa'yo, subukan mo ng nalangin. Mawawala yung galit mo. Amen? Kung ikaw, matutokso kang magnakaw. Jerry, di ba, umuumig ka. Sa panin ng lola. Bago mo gawin yun, nanalangin ka. Wala ba ako nakita na nananalangin at nananakaw Panginoon? Nakuha ko sa amin
Bakit po? Kasi sa presensya ng Diyos, inaayos yung buhay natin. Kapag nananalangin tayo, pumupunta tayo sa presensya niya. Kapag hindi natin ginagawa yan, lumalayo tayo sa presensya ng Diyos. Subok na yan, magmula pa ng Old Testament. Lahat ng lumayo at hindi nananalangin sa Diyos, ano nangyari? Napakama pa ng Diyos. Lahat ng mga men of God, magmula ng Old Testament hanggang sa New Testament, nananalangin. At kahit si Kristo mismo, na Diyos na mismo, nung nagkatawang tao, nananalangin. Amen? Mahalaga sa buhay natin yan bilang binago ng Diyos 100%. So tandaan niyo, kaya kung meron tayong kapatid sa mag-asawa, sabihin mo sa asawa mo, bago ka magalit, manalangin ka muna. Diba? Ang gandang payo niyan. Kapag nagalit, hindi ka siguro nanalangin. Manalangin na tayo. So, tandaan natin, maging karakter natin araw-araw ang manalangin at magpasa ng salita ng Diyos. Ang tunay na binalo ng Diyos ay yung self-control. At part ng self-control, disiplina. Kailangan disiplinahin natin ang ating mga sarili na gawin natin yung kalooban ng Diyos. Pagka ganyan ang ginagawa natin, hindi na gumagaan. Kahit dumating yung maraming problema, may disiplina tayo, may control tayo sa sarili natin para pag-aralan ang salita ng Diyos, manalangin, kahit anong bigat niyan, kaya-kaya natin. Amen? Tandaan niyo yun. Subok na ko namin mag-asawa yan. Pero kapag inalis nyo, mapanalangin ang salita ng Diyos sa buhay niyo, yan na. Para kayong building sa Thailand. Magkakarat yan. Babagsak at babagsak yung ating pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan. Kahit ang lahat ay tumayo. Yes. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong salita ko. Alapitin mo si Kuya Manel mo. Maraming salamat, Panginoon, sa bilaya at pag-ibig mo sa bawat sa amin, O Diyos. At sa pagkakataon ito, kayo po, Panginoon, na patuloy na mag-ayos ng buhay natin, O Diyos. Patuloy, baguhin niyo po from glory to glory ang aming mga gali, Panginoon. Yung aming perspective, Panginoon, ang aming mga focus, Panginoon, i-direct niyo po. Refrain our hearts, our mind, Lord, towards you, O God. Upang maunawaan namin, Panginoon, ang kalooban mo para sa bawat isa sa amin. Panginoon, meron pong purpose, Panginoon, na lang namin kung bakit niyo po kami binigyan ng regalo sa buhay na walang hanggan. At ito po, Panginoon, na ito makal, Panginoon, ang nanaayon sa iyo. Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas, hinihigit namin, Panginoon, na kayo po magbigay sa amin ng kalulungan, Panginoon, upang gawin namin ang tama at nakaguluhan sa iyo. Talakasin mo ang aming spiritual na buhay, Panginoon, ang aming pagkipag-iig sa iyo at ang aming pag-aaral ng iyo sa iyo. Sa iyo namin tinataas ang aming mga espiritu, ang aming buhay, ang aming buong samaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ito tayo yung makakaunan. Ating unang linggo po ng buwan, huwag po natin inaalala yung Santa Cena na ibigay sa atin ng Panginoon bilang alalahanin natin. So, ngayon po, ibabahagi ng mga elemento yung juice at yung tinapay. Iuna niyo po yung adult. Yung mga adult. JP po naman. Nahin niyo yung Panginoon Jesus. Hindi ho ito yung mismo katawan na ito. Ito ang nagsisimulize. At ang ibig sabihin ito, ito kasi katawan ni Jesus. Yan ang mga nasugatan. Yan yung dumanas ng lahat ng sakit. At alam nyo, doon sa bawat tama, nung hagupit kay Jesus, sa bawat sugat na tinanggap ni Jesus, doon gumagaling natin ang sakit. Kung ilan, gano'ng madami ng sugat, ang tinanggap mo ni Kristo, yun yung dami ng sakit.
sa atin ngayon. At tingnan niyo yung simbolismo, yung katawan ni Jesus. Yan ang simbolismo ng kagalingan sa ating mga kapularan. Amen? Amen. Kung wala yung katawan ni Jesus, at kung wala si Jesus, wala kagalingan ang ating mga karamdaman. Amen? Si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kagalingan. Kaya sabi ni Jesus, alalahanin ninyo itong gawain. Sige ho, sabay-sabay mo natin talagang yung ginagawa. Amen. Kaso natin yung saro. At pagkatapos pinapot ni Jesus yung saro, at sabi niya, ito naman ang nagsisimbolo ng aking dugo. Alam niyo ba na walang kapatawaran yung kasalanan natin kung walang nabubuong dugo? Ang dugo ni Kristo ay precious. More than gold, more than silver. Ito lang po ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Walang kaligtasan kung walang pagbubuo ng dugo. Kaya sabi ni Jesus, alalahanin niyo ito bilang pag-aalala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sige ho, tanggapin natin ang Diyos. Tayo lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa katawan at sa dugo mo, Panginoon, na siyang naging dahilan ng aming kaligtasan, O Diyos. Lord, sa mga pagkakataon ito, Panginoon, inaalala namin at pinagdiriwang, Panginoon, yung tagumpay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ang katulad ng aming natin kanina, kayo po ang nagbigay sa amin ng bagong buhay at amin po itong i-apply, Panginoon, habang kami po itong buhay. Maraming salamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat natin. Yan. Yan. Ulit kami yung ano. Ha?